Ating BFP ay nakatutok doon sa total suppress ng nasabing sunog at we will assure the public that hindi namin yan papabayaan, hindi kami aalis diyan hanggat hindi po yan totally maaapula. Halos 3 araw nang inaapula ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sunog sa sanitary landfill sa Navotas. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, 6 na fire trucks at nasa 50 tauhan nila ang nasa lugar. Patuloy din ang ginagawang suppression at mapping operation kasama na ang misting and cooling process bilang bahagi ng pag-aapula ng apoy. Tuloy-tuloy pa rin at puspusan ang ginagawang kaparaanan at hakbang para tuluyang maapula ang nasabing rubbish fire. Dahil po ang involved po dito ay malawak po, nasa 41 hectares po ang lawak at isla po na may kalayuan ng mga 2.6 kilometers sa Manila Bay. Dagdag pa ng BFP, patuloy ang kanilang pagkalkal sa lugar na may nakikita pang usok. Malaking hamon naman ang sobrang init sa lugar kaya maingat ang BFP personnel para na rin sa kanilang kaligtasan. Bagamat nilinaw ng BFP, wala pa namang nasaktan na fire responder na kasama sa operasyon. We make sure na lahat po ng responders natin doon ay may tamang kagamitan, yung personal protective equipment, kasi kahit po lumubog yung ating mga bota doon ng mga responder ay na lumulusaw sa init. Kabilang sa nakitang paraan ng BFP para tuluyang masuppress o maapula ang sunog ay takpan ng lupa o buhangin upang hindi na kumalat ang apoy, lalo na ang galing sa ilalim. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Gayon din kung may pananagutan ba ang operator nito tulad ng kapabayaan. Ayon po sa eyewitness natin, ang sunog ay nagsimula sa gawing gitnang bahagi. Ibig sabihin talagang hindi accessible sa anumang tao dahil po hindi naman siya pwedeng basta-bastang daanan. August 2025 nang tumigil ng operasyon ang nasabing sanitary landfill. Sabi ni Navotas Mayor John Rechangco, ito ay matapos mapaso ang prangkisa nito. Sa kabilaan niya ng mga naunang resolusyon at paalala noong 2023, nabigo ang operator na magpatupad ng isang safe closure plan na kailangan para sa kaligtasan ng kapaligiran. Yung prangkisa po nila ay natapos noong August 28, 2025 at as early as May 2023 ay naggawa na ng resolusyon yung ating sangguniang panlunsod para sabihan sila na hanggang dyan na lang kayo, kailangan nyo preparahan na. Tsaka kailangan merong safe enclosure plan po yan. Inabandonaan niya ng operator ang lugar at sa ngayon ay may kinakaharap ding usapin sa pagmamay-ari ng kumpanyang nag-ooperate nito. Well, dapat nating unang-una, hindi nila pinatupad yung closure plan. Diba? Tapos inabandon na lang. Alam naman ng DNR na hindi naman pwede po yun. At alam ko sumulat na rin yung DNR na hindi sila pinapayagan, although may kasuhan, na basta na lang iwanan. Kailangan tapusin pa rin nila. Sa abiso ng lokal na pamahalaan kanina, pinapayuhan po ang lahat ng mga residente, lalo na yung malapit doon sa nangyayaring sunog, na hanggat maaari paglabas ninyo ay magsuot po tayo ng ating mga face mask. Pangunahin na rito ang mga may karamdaman sa baga, bata, matatanda dahil sa usok mula sa sunog. Ito ay lalo na hindi pa masasabi kung kailan tuluyang maaapula ang sunog. Masakit nga sa ilong at tapos lalo ko iniika sa nung nakaraan pa yan. Nung nakaraan pa tapos kanina naman habang nasa bahay ako, biglang bumulusok yung amoy na hindi maganda. Masakit po sa ilong mahamog po kasi kanina. Kaya nagmas po kami lahat. Kasi dahil po dun sa may nasusunog na mga basura po sa tansa. Kasi siguro sa hangin po gumanon po siya bigla. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.